We are going to be joining us now by Police Major Hazel Asilo, spokesperson of the National Capital Region Police Office. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, ma'am, sir. Yes, Major. Hingi lang po kami ng update doon po sa nangyari kahapon sa Ayala Bridge at saka po sa Mendiola. Meron po ba tayong impormasyon kung sino po ba ang nasa likod ng ganitong karahasan na nangyari kahapon? Itong mga grupo na po ba ito ay sa Ayala Bridge ay magkakasama rin na nagpunta dito sa Mendiola? Regarding po dun sa grupong ito, ongoing po yung ginagawa nating investigasyon kung sila po ba ay magkakasama or sila po ay mga na-influensyahan po ng isang individual na nag-engganyo po sa kanila through social media na magdamit sila ng itim, magsuot ng black mask, at kumbaga siya po yung nag-instigate dito sa ating mga kabataan. Karamihan po kasi ay kabataan dun sa ating mga na-aresto dito sa Manila po, sa Mendiola, sa Recto, ganun din po sa Ayala Bridge. So, yung pong 80 na minors po natin na na-rescue, is sine-check po natin kung sila po ba ay na-influensyahan lamang nitong individual na ito para po mag-ala Nepal na mga activities, yung pambabato, pansusunog, maging pananakit at paninira po ng mga properties na hindi naman po dapat nilang... But who is this individual, Major? Sa ngayon po, hindi po namin siya pwedeng pangalanan, pero makikita naman po natin sa social media na medyo nag-iingay po siya ngayon at dinideny na po niya yung sinasabi niya na siya yung nag-instigate at siya yung nag-engganyo dito sa mga kabataang ito. Major, mukha kasing premeditated kasi lahat na nakamask sila. Isa nga yung sinasabi nyo nga, ala Nepal, most of them share the same logo as the ones in sa Nepal. I think it was based from a cartoon or an anime show. Plus yung the fact na nakaabang sila doon sa may sa may bridge mismo and unprovoked ang pag-attack nila sa mga police. So are you looking at this possibility na this is really premeditated? Based po doon sa ginawa nila, posible pong premeditated, pero po nagsimula po kasi itong grupong ito from Luneta. Then na-monitor po natin sila na gumagalaw po sila, nag-move po sila from Luneta papunta po dito sa Ayala Bridge. So nung nakita po na natin na may movement po itong grupong ito na mga naka-black, mga naka-maskara, ginawa na po natin, iniharang na po natin yung ating container van na sinunog din naman po nila nung sila ay dumating. Kasama po yung dalawang motorcycle ng ating mga kapulisan. Yes. Sinunog po nila yon at nambato sila ng mga graba. So after po nilang mag-create ng kaguluhan dito sa Ayala Bridge, nagtungo naman po sila dito sa Mendiola kung saan sila rin po yung mga nagsimulang mambato ng mga graba, kung ano-ano po yung binato nila. Meron dun po silang dalang mga Molotov bombs na binato po dito sa ating mga CDM contingent. Nanira din po sila ng mga CCTV, ng mga traffic lights, at sila rin po yung group sabi po dito sa paninira sa isang establishment dito po sa may Recto. Major, is it true yung lumalabas sa reports na unang intent nila was to get to Malacanang Palace? According to reports po, pero we are still verifying po kung yan po talaga ang kanilang ang makapasok po sa Malacanang. Kaya po, sinecure po agad natin yung location. Kaya po yun po, tayo agad ng dagdag na pwersa kasi nakikita po natin na yun talaga yung gusto nilang patunguhan. Major, kahapon po kausap namin si Yusek Claire Castro at sinasabi nga niya po na ang bilin po ng Pangulo ay to exercise maximum tolerance, which is nakita naman po namin sa videos, ng mga unang mga videos po natin na ginawa naman po ng hanay ng pulis. I was wondering kung was this exercise as well even during the arrest? Yes, ma'am. Naging naman po kami na although naging agresibo po sila sa ating mga kapulisan, sa ating mga CDM contingents na nandun, naging maayos naman po yung pag-aresto sa kanila, gaya po ng ating mga minors na hindi naman po natin sila pinabayaan. Sa katunayan po, meron po tayong DSWD na nag-a-assist sa kanila doon sa ating 80 minors na na-rescue natin po mula po dito sa mga incidents po na ito sa Manila. So yung custody, Major, is with the DSWD as of this moment? Yes po, nandun. Actually po sila po lahat ay nasa Manila Police District.
nandun po ang DSWD para po doon sa process po ng discernment nitong ating mga minors. And ito mga minors, when are they already talking about the incident or may tinuturo ba silang kung may umikot na pera sa kanila, Major? Sa ngayon po, since ongoing pa po investigation, hindi pa po natin ma-confirm kung meron na pong nagsisimula ng ganong, may impormasyon na po silang binigay na ganoon. Major, are we also looking into the issue right now doon sa mga kumakalat po ngayon na mga screenshots and videos saying na yung ibang anak nila na hindi naman po kasama talaga doon sa rally na padaan lang, even they had pictures of them na kinukuha ng pulis sa kapambahay. Yung iba, ang dahilan pa, susunduin lang dapat yung kapatid at nasama sila at lahat sila ay dinala sa presinto. Nawawala sila only to find out na nakakulong na pala yung anak nila. Meron po tayong mga in-assist na mga magulang kahapon ng ganyan nga po yung kanilang mga sinabi na yung kanilang mga anak is napadaan lang. Pero yun po lahat ng ating mga naaresto at na-rescue ng mga minors is nandun po sila sa loob nung sila po yung nandun sa grupo. Hindi po naman namin sila basta hinugot kung saan-saan para na sinasabi pong bystanders or na bystanders lang. Nandun po sila, kompleto po sa get up yung mga nakuha namin, naka-black na. Hindi po sa nire-red tag or kung ano pa man po, caught in the act po yung mga taong ito na aming nahuli at na-rescue. Sa ngayon po ba, Major, yung area po ng Mendiola, ganunin po sa Ayala Bridge, ito po ba ay naka-heightened alert status o full alert status pa rin sa ngayon? Hindi lamang naman po itong area ng Mendiola at saka ng Recto at Ayala Bridge. Buong NCRPO po sa ngayon ay naka-full alert pa rin po. Wala pa po, hindi pa po nasa-downgrade yung alert level namin. At meron pa rin naman po kaming naiwan na CDM contingents dun sa area po ng Mendiola para po sa patuloy na monitoring. Hindi po kasi natin isinasantabi na posible po nandun kami na magtakta. Kaya po nandun pa rin po yung ating mga CDM contingent. Major, yung mga natitira pang protesters na nakatakas po, yung mga naka-black, parang sinabi ni Mayor Isko Moreno, iti-trace daw yung footsteps nila via CCTV. Ano po ang status sa mga nakatakas po? Tama po, patuloy po yung ginagawa natin backtracking kasi meron, sabi nga po niya, marami pong CCTV ang nasa Manila at yun po ang para po ma-identify po yung mga nanira na mga gamit, yung mga nambato, yung mga nanakit, para po mapanagot po sila. Oo. Major, nakikita po namin kasi ngayon sa mga videos habang kinakausap ka namin yung mga insidente nangyari yesterday, particularly yung pagkakahuli sa ilan sa mga sangkot nga po dito sa kaguluhan na to kahapon dyan sa Ayala Bridge. Yung iba pong nahuli, nakita po namin nakadapa po sa sahig, ano? Yun po ba ay tama? Yung mga hinuhuli po kasi kaya po sila nakadapa, sinesearch lamang naman po sila. Wala naman pong reason para padapain sila. Maliban po sa sinesearch lamang po sila. And Major, ito pala, last on my end pala, I'd like to confirm yung sa Sogo kasi, yung sa hotel na supposedly na ransack po, yung vault daw ng kanilang sales at pera ay nakuha daw. Tama po ba yun? We are checking on it po kung ano po yung kanilang magiging report, kung ano po ang kalalabasan ng report po ng establishment na yon regarding sa mga nasira at nawala dun sa kanila po. Major, also prior to this incident, meron po ba tayong na-receive na intel na maaaring magkaroon nga po ng ganitong kaguluhan kahapon and also for the next coming days? Sa ngayon po, wala pa naman po tayo na monitor na banta or threat na katulad po nito. Yung kahapon naman po is meron na po kami initial info na magkakaroon po ng ganong escalation. Kaya po, nagdagdag na po agad kami ng puwersa para po doon. Kaya lang hindi natin na-anticipate na mga minors po pala ang gagamitin. Yung initial info na po yan, sinabi po, doon din sa area yun, sakto naman. Opo, kaya po agad na nagpunta din po yung ating regional director tsaka yung ating district director para sila po mismo yung on the ground na mag-monitor at makakita po at agad-agad po yung magiging action at maging direction natin doon sa mga contingent. Pero Major, kasi doon sa Ayala Bridge, I remember kasi we were covering this yesterday sa aming special coverage. Parang pasado 1:00 nangyari yung gulo. Tapos at 2:30,
hindi pa rin natatapos yung mga pulis natin na nandoon sa area na yon, nandun pa rin sila sa likod ng mga shields nila at wala pa ring reinforcement. Parang medyo natagalan po ata. Yung atin po kasi reinforcement, i-check po muna natin, i-secure po muna natin yung mga areas na sinisecure ng magre-reinforce po doon. Hindi po kasi namin basta-basta iwanan yung mga lugar na nabantayan nila. So, kailangan po muna namin dagdagan or intayin yung mga manggagaling po dito sa Bikutan at i-replenish po yung nandun sa isang area sa bandang US Embassy bago po namin ibigay pa po sa kanila. Right. Kumbaga po, meron po kaming prosesong sinunod para po hindi naman po namin maiwanan or hindi namin ma-secure yung mga aalisan ng ating reinforcement. Right. Major, finally, hingi lang din po kami ng update doon sa kung meron pong casualty, of course doon sa mga bystander, kung meron po ba tayong mga missing na mga report, and of course, ilan po ba sa hanay ng pulis ang mga nasaktan din? Based po sa records namin, ang injured po sa PNP personnel is nasa 131. 15 po dito yung kinailangang dalhin ng ospital dahil based na rin po sa nakikita natin, yung mga kumalat na po sa social media, yung pong may open wound po sa braso. So, kailangan po yung maoperahan. Yung pong tinamaan sa mata, yung may tinamaan sa ulo, ganun din po yung merong nahiwa or nagkaroon din po ng open wound sa legs, sila po yung mga agad na dinala po natin ng ospital para mabigyan po ng agarang lunas. Alright. Sa mga naman po, sa realista, wala po kaming recorded, although meron pong lumapit sa amin, isang realista na tinamaan po siya ng nung kasamahan niya ng na basag na bote. So siya din po yung tinamaan nung itinapon doon sa side po nila. Pero yung mga relisa na ito, na idala naman po sa ospital, even the mga police po na na-injure? Yes po, lahat naman po ay in-assist. Meron po tayo mga ambulance na ready. Nag-assist po kung sino man po yung mga na-injured o nasaktan. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, NCRPO spokesperson.